So ayun guys, dumating yung ating delivery sa Pure Gold. So shout out sa Pure Gold Lawag guys, dumating yung ating delivery. So marami ating delivery ngayon. At eto nga yung ating mga chichirya at nandito yung mga box dyan. So eto, maraming salamat guys dun sa mga nanood dun sa previous na vlog po natin. So eto, usapan po natin yung mga big mistake ng isang tindahan at isang sari-sari store. So ito, wag po kayong mawawala dahil ito ay based po sa ating experience at talagang ito ay legit na legit at hindi po ito na mga gawa-gawa lang. Ito po guys ay talagang totoong nangyari dito sa ating tindahan. Sana po ay mayroon po kayong makuhang aral dito, lalo na dun sa mga nagsisimula nung magtayo ng tindahan guys. Hindi po ito hype, huwag po kayong hype dun sa mga sinasabi nila ganito kalaki ang kinikita sa tindahan at ganito ang gagawin nyo guys. Ito, based po sa ating experience dahil nag-vlog po tayo, content creator po tayo guys, ay kailangan po natin itong i-share at tamang-tama lang po ito. So, kanina, galing po ako guys dun sa BIR at napanotarin natin yung ating list of inventory at naipasa po natin. Ayun po yung good news po natin ngayon. So pag-uusapan po natin ngayon at direkta na po tayo doon sa big mistake guys. Ano ba yung mga big mistake dito sa ating tindahan na dapat natin ingatan? Minsan kasi nawawala po tayo ng control kahit alam po natin yun na mali-mali ay ginagawa po pa rin natin yun guys. So ano nga ba yung pwedeng makapagpabagsak dito sa ating tindahan? Kahit nga ba napakalakas yung tindahan mo guys, napakalakas ang bumenta kasi na-experience po natin yan na ang lakas ng bentahan. Pero kahit yung mga ibang tindahan, ang lakas-lakas parang tawag nito parang hindi babagsak. Pero nadaanan ko sa mga kanto ay sila na ay close na guys dahil eto yung mga big mistake na ginagawa nila ay number one guys, yung pagkuha ng cash dito sa ating mga tindahan guys. Yung kinukuha ang cash at pinambabayad sa mga parcel guys. Usong-uso ngayon ng parcel, halos araw-araw may dumarating dito sa ating tindahan. Alam nyo ba guys ang naging mistake ko? Pag may dumating na parcel, natatamad akong dukutin yung aking pera doon sa tindahan at yung aking savings. Dito na ako gumukuha sa aking cash dito sa tindahan ko. Ayun po yung guys, yung unti-unting bumababa yung ating naging capital. Lalo na yung anak ko, marunong na siyang mag-ano sa Shopee, ay dito na rin siya kumukuha guys. So ano pa ba yung mga ibang pwedeng siyang makapagpalugi? Kapag may nagbebenta dito ng mga house to house ng mga kakanin, bigla ka na lang dudukot ulit dito sa yung cash dito sa yung cash flow guys. Ito, akala mo marami kang tinutubo, mas malaki pa pala yung nakukuha mo na dito sa iyong tindahan araw-araw at talaga nga naman unti-unting nawawalan ka ng capital. So isa pa yung guys yung ating nang nangyayari, yung kapitbahay nagkasakit, pupunta dito guys at magdadrama at kulang daw ang kanyang pera sa ospital. Ikaw naman ay dudukot ka sa iyong tindahan, hindi doon sa pera mong nandiyan dyan at dahil wala ka nga namang cash, ay dito ka dudukot guys. So ayun, 3 years na guys, 3 years na yung ating tindahan. Ang laki po yung aking tawag nito, binayaran dito sa tindahan ko, dito sa cash ko. Ang laki po nung kasi ang kagandahan naman sa akin, sinusulat ko lahat ng aking kinukuha dito. Umabot na ako guys ng 20,000 ang ibinayad ko dito sa aking tindahan para lang maano ko yung pagkakamali ko yun. So ayun, ano pa yung mga iba nating big mistake na nangyayari? Ayun, kas pa rin guys, dukot pa rin yung anak ko dito sa tindahan ko ng pera pang baon niya sa school. So iyon yung aking sinasabi sa kanya na wag siya kumuha doon at doon sa aking wallet siya kukuha. So ayun, kung hindi naman siya dudukot dito guys, dudukot sila dito sa aking mga chichirya, dito sa aking mga paninda, dito sa aking paninda. Dahil bagong bukas na yung aking tindahan noong time na yon, ay enjoy sila na kumuha at pinapabayaan ko lang kasi gusto ko rin na ma-experience na yung anak ko ay kumuha dito at talagang hindi pinabayaan ko yun. Pero
ang laki na pala nung tinutal ko, ang laki na pala guys yung ating nalulos dito sa ating tindahan. So ayun, isa pang malaking pagkakamali ay yung ating pagpapautang. Hindi po talaga mawawala yun. Yung may uutang sa atin, tapos ang tagal na yung magbayad, yung capital mo hindi na siya lumalago at nawawala ng konti. Ang daming drama kapag ito ay siningil mo, ay talagang aabot ng isang taon na yung yung utang, minsan dalawang utang na yun, hindi mo na talaga sinisingil yan at alam naman mo pag siningil mo yan ay mag-aaway na kayo guys. So ayun, mga big mistake yon sa ating tindahan, yung pagkuha ng cash dito sa iyong arenola guys. So halimbawa may magluluot ay may ano naman dyan, mag-iikot na magtitinda ng isda. Sasabihin sa'yo na eto, 1 kilo lang, ganito lang, 120. Mag-ikot lang magtitinda ng karne ng baboy, 250. So dito ka ulit dudukot. Pero pagdating ni ahente guys, pagdating po ni ahente ay wala na po tayong pambayad na cash flow dun sa ating o-orderin. So napakahirap, lalo na pag dumating yung sigarilyo, ay napakalaki po ang puhunan hanggang sa unti-unti kung araw-araw mo yung ginagawa o kaya every month mo ginagawa yan, dyan ka kumukuha sa cash flow mo, ay unti-unti yang bumabagsak ang iyong tindahan guys, at hanggang sa wala ka ng pambili sa iyong ahente at mapipilitan ka na lang mag sarado guys. So ang good news dun sa ating big mistake ay nagiging gumawa po tayo ng countermeasure guys. So sabi ko dun sa mga anak ko, kukuha sila dito, ililist nila sa papel, tapos ako na lang magbabayad kapag sahod ko dun sa aking trabaho. Mabuti na lang guys, mayroon po tayong other source of income para hindi po mahirapan yung ating tindahan. So ayun po yung ating ginawang countermeasure. Meron po tayong ibang source of incomes, kaya nasusuportan po natin yung ating tindahan. Kagaya ito, yung ating pagbablog guys, ay napakalaki po ang tulong nito sa ating tindahan dahil yung ating sahod, yung kalahati ay maidadagdag dito sa ating tindahan. So sa lahat ng hindi pa nakakaalam sa akin at nakakakilala, nag-start lang po tayo ng 30K at unti-unti po natin itong napapalago. So ayun, sana ay doon sa mga nagsisimula ng magtayo ng sari-sari store, hindi po malaki ang kinikita sa tindahan guys. Minsan mas malaki yung nadudukot mo dito sa cash flow mo kaysa doon sa profit mo. So mag-ingat po tayo doon, lalo doon sa mga gipit ka na, puputulan na yung kuryente mo, bigla ang dodokot dito dahil nagkulang ka sa budget, ay mag-ingat po tayo dito dahil napakahirap pong makarecover kapag kayo ay na-loss na ng capital guys. So ayun guys, ugaliin po natin mag-ingat sa ating mga cash flow. So ingatan po natin dahil pagdating ni ahente kagaya nito, dumating si Pure Gold, ay mayroon po tayong pambayad sa ating mga groceries kasi kung ganun lagi ang ginagawa natin sa ating cash flow, dukot po tayo ng dukot hanggang sa mawalan po tayo ng cash, at ayaw na ayaw kung mangyari yung mga nangyayari doon sa ibang tindahan guys na nag-close na, at ayun po ang dahilan dahil nagagamit po nila yon. Kumuha sila ng paluwagan, tapos hirap na hirap silang maghulog, o kaya kumuha ng hinuhulugan na sasakyan o kaya motor, tapos nagigipit sa tindahan sila kumukuha guys. So ayun po yung tips natin ngayong araw na to guys. So iwasan po tayo yung big mistake, kahit magkamali man po tayo, kung yung mga major lang, yung kayang-kaya nating ayusin. So buti na lang guys ay mayroon po tayong other source of income. So balikan po natin ngayon ang ating delivery sa Pure Gold. So yung ating delivery sa Pure Gold guys ay eto, at saka ititingnan po natin yung laman ng ating delivery sa Pure Gold kung eksakto naman yung ating tinatawag na bigay nila sa So magkano yung ating delivery guys ay 9,000 na to guys. Napakaliit lang isang box, mga 3 chichirya. Ito ay 9,000 na guys yung ating value ng ating kinuha. So napakaliit na lang yung mabibili ng 1,000 mo. So 9,000 na tayo. So nandito na tayo. Titikman natin. May mga biscuit lang dyan. So bakit napakalaki po yung ginawa nilang
box at napakabigat dahil meron namang mga noodles sa bababa, baka madurog-durog na guys. So, bigyan shout out sa lahat ng ating mga bagong subscribers guys, yung mga OFW dyan na na-inspired sa atin. Maraming salamat sa inyo. Ingatan nyo po yung iyong ipon, ang iyong pera. Yung ating mga ka-team kasari dyan na laging araw-araw napakasipag magtinda. Laban lang po tayo kahit nakakaramdam po tayo ng kunting tagtumal ngayon. Hindi lang kunti, talagang tagtumal talaga ngayon guys. So hanggang sa susunod na vlog po natin ulit. Ingatan po natin, huwag po tayong magkamali ng magkamali. So hanggang sa susunod na vlog natin ulit guys. Bye!